Kung mapanatili na okay ang blood pressure, mapanatili na okay yung inyong sugar, the next step would be, kailangan nyo pa po ba yung mga gamot ninyo? So, you have to wean off the medications. Now, hindi basta-basta po yan ginagawa mga kapatid. I always tell you po, you work with your doctor, bakit po ba? Dahil meron pong initial monitoring for the first year. You have to do at least every 3 months pong blood work, okay? So sa lahat sa inyo na medyo umokay na lahat, nag-normal na yung mga dating abnormal, bibitaw na lang ba tayo? Remember, yung inyo pong pag-reverse ng inyong medical condition is only good until kayo ay either ma-maintain po ninyo or bumalik na naman kayo sa dati. Pag kayo bumalik sa dati, na pamamaraan ng pagkain, babalik din yung sakit. Ngayon, kung kayo naman ay makaka-maintain, you find your middle ground, yung masusustain po ninyo, because the key is sustainability po, then that will be great. Pero wag nga po tayo na basta-basta lamang hihinto ng ating mga gamot nang wala pong patnubay at gabay ng ating doctors without proper monitoring. Kasi sa first year po ninyo, ng pag-reverse ng inyong mga medical conditions, what's gonna happen there is very prone po kayo. Ibig sabihin, napakadali na manumbalik yung dati nating mga sakit kung ito po ay hindi po talaga natin masustain. So, we need, ano yung lagi kong sinasabi po sa inyo mga kapatid, we need objective parameters. Ano yung mga objective parameters na po yan? So, marami po yan. Yan yung ating mga laboratory measurements, yung ating mga, let's say, sugar natin, yung mga creatinine natin, liver enzymes natin. Yung mga other objective parameters will be, kumusta ba yung ating blood pressure? Kumusta ba yung ating sugar? Right? Yung blood sugar readings natin. So, marami pong i-consider mga kapatid, and you have to really base your monitoring doon sa inyong mga objective parameters po, okay? It's a good sign na gumaganda na at nagno-normalize na inyong blood pressure at inyong sugar, but you have to make sure na ito po ay mas sustain ninyo. Kaya nga po, yung stages ng paglo-low carb fasting, mga kapatid, it also changes with time. Kapag kayo ay nasa initial phases pa lamang, it's really common na medyo restrictive siya, but later on, nandito na yung medyo hahanap na tayo ng middle ground natin. Depende sa ating physiologic makeup ng katawan natin. Tayo ba ay mabilis, let's say for example, mabilis ba tayo mag-gain ng weight, or tayo ba ay madali lang mag-maintain, yung mga ganun po. Kumusta ba yung mga ibang disease states natin? So there are many factors involved po. Kaya nga po, napakahalaga ng objective. Right? Hindi lang subjective kung ano lang feeling mo kapatid. Objective po, okay?